yung sinasabi ko sa inyo na talagang nagkalat mga kababayan sa Senado, eto pong si Cayetano. Eto talagang masasabi ko na, uulit-ulitin ko sa inyo na ang Senado ay senador ng mga Duterte. Senado ng mga Duterte. Bakit mga kababayan? Nagkalat na nga si Robin Padilla, si Bato, si Bongo, sumunod pa etong si Cayetano mga kababayan at susundan pa din nito pong si Marcoleta. Ganyan po katitindi mga kababayan ng mga yan. Gamit na gamit ang Senado para po ipagtanggol si Digong. So ngayon ito i-play po natin. Sabi dito, Senator Cayetano naghain ng resolusyon para hilingin sa ICC ang house arrest kay dating Pangulong Duterte or dito kay FPRRD. So ngayon i-play po natin. Naghain ng Senate resolution si Senator Alan Peter Cayetano kahapon para hilingin ang house arrest para kay former President Rodrigo Roa Duterte na ngayon ay nakakulong sa International Criminal Court o ICC. Patay sa resolusyon ng senador, hiling niyang ilagay sa house arrest si FPRRD sa Embahada ng Pilipinas sa The Netherlands habang naghihintay ito ng paglilitis. Dahilan niya ito sa humihinang kalagayan ng kalusugan ng dating Pangulo. Alam niyo mga kababayan, paano kaya kung normal na mamamayang Pilipino yung nakasuhan tapos dinala yung kaso sa International Criminal Court? Sa tingin niyo pag-aaksehan kaya ng panahon ng mga senador na ito na ganyan din, gumawa din sila ng mga resolusyon na ganyan para isalba yung isang normal na mamamayang Pilipino? Sa tingin nyo mga kababayan, gagawin kaya nila yan? Nakakahiya naman po sa mga kababayang Pilipino natin, sa mga senador natin, na yung mga kababayang Pilipino po natin na nagtiwala sa kanya, ay na ibinoto sila, ay ganyan po yung ginagawa nilang pagtatrabaho sa Senado. Hindi na sila nahiya sa mga kababayang Pilipino po natin. Kaya nga sobrang nakakahiya sa mga senador na ito na habang yung mga kababayang Pilipino po natin ay umaasa na madagdagan kahit 200 pesos yung kanilang sahod na hinarang pa nila sa Senado, ganito pa po yung ginagawa nila. Saglip na gumawa sila ng mga panukalang batas na makakapagpabago or makakapagpabago para maibalik yung 200 pesos na dagdag sa sahod ng mga kababayang Pilipino po natin. Biruin nyo kakarampot lang yung hinihingi ng mga kababayang Pilipino po natin na dagdag sahod. Pero ang ginagawa po nila, saglip na pansinin yon, yung panawagang yon ng mga kababayang Pilipino po natin, ganito pa ang pinaggagawa nila mga kababayan sa Senado. Gumagawa sila ng paraan para mapaganda ang buhay ng mga Duterte at ni dating Pangulong Duterte. Masyado naman ata silang nagpapakatuta. Diba mga kababayan? So ngayon pagpatuloy pa po natin. Kaya mas dapat niyang gugulin ang natitira niyang mga taon sa piling ng kanyang mga pamilya at malalapit na kaibigan. Noong 2016, si Senator Alan Peter Cayetano ang naging running mate ni former President Duterte sa pagtakbo sa national elections. Tsaka isa pa dito mga kababayan, ang lakas ng loob na magpasa ng ganyang klase ng resolusyon. Samantalang ilang taon na yung nakalipas buhat nung nangako siya ng 10,000 sa bawat pamilyang Pilipino. Ano nangyari doon? Diba ano nangyari doon mga kababayan? Pangako na napako. Hindi man lang napapag-usapan sa Senado at hindi man lang gumagawa si Cayetano ng paraan para tuparin yung ipinangako niyang yun sa mga kababayan Pilipino natin. Diba alam nyo kasi mga kababayan, ang nakikita ko dito kaya todo kapit etong si Cayetano dito sa mga Duterte. Kasi kung hindi siya pala rin na manalo ulit sa pagkasenador sa darating na eleksyon sa 2028, umaasa siya na kapag ka naging presidente etong si Sara Duterte, bigyan siya ng posisyon sa gobyerno ni Sara Duterte mga kababayan. Yan po yung nakikita ko dyan in my personal opinion. Kaya todo-todo yung kapit ni Cayetano dito po mga kababayan sa partido ni dating Pangulong Duterte, dito sa mga Duterte. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Hanggang doon lang pala. So ngayon, tuloy natin yan dito. Diba kung titingnan nyo, gumawa ng resolusyon itong si Cayetano na i-house arrest na lamang po. Ito pong si dating Pangulong Duterte, saglip na naandu doon sa pasilidad ng ICC mga kababayan. Ngayon, yan daw pong resolusyon na yan ni Cayetano ay sususugan nitong si Marcoleta at imumungkahi niya na i-house arrest na lamang po etong si dating Pangulong Duterte dito daw po sa Pilipinas. Ibig sabihin, pabalikin daw mga kababayan ng Pilipinas eto pong si dating Pangulong Duterte. Di ba maliwanag na sinasabi po natin
paulit-ulit rin mga kababayan, na paano papayagan ng International Criminal Court na mapabalik ng Pilipinas itong si dating Pangulong Duterte, ganong nakikita ng ICC kung gaano makapangyarihan at kung gaano kalakas ang pamilyang Duterte. Diba kahit nga yung mga senador sumusunod sa isang salita ng mga Duterte, at kahit nakakulong na si dating Pangulong Duterte, sa dahig nagtatrabaho pa rin yung mga senador para mailigtas lamang itong si Digong mga kababayan sa kanya mga pananagutan at sa mga paglilitis na posibleng dumaan mga kababayan sa mga kaso nitong si Digong dyan sa ICC. So ngayon, i-play po natin itong nakita po nating balita galing po sa Net25. Sabi po dito, Cayetano iminungkahe ang house arrest para kay ex-President Duterte at yan po ay sususugan ni Marcoleta. So ito i-play po natin. Kaya ang sinusulong daw po ngayon ni Senador Alan Cayetano ay i-house arrest na lamang daw po ang Pangulong Duterte. Pero ito pala, house arrest ng embahada natin doon sa The Netherlands. Para daw po makita talaga at masubaybayan ang tunay na kalagayan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, Sen. Pakinggan nyo ha. Naman doon. Yun ang nga po, ang tinatanong din natin. Kung ako tatanungin mo, iuwi na lang sa Pilipinas, dito ano talaga. Oho. Di ba? Tsaka masakla pa nito mga kababayan, ang gusto pa nilang gumawa ng paraan para maibalik ng Pilipinas si dating Pangulong Duterte yung gobyerno natin. So ngayon ang tanong kasi dyan, paano pa babalikin ni PBBM ng Pilipinas yung taong gustong sirain yung kanyang pagkatao? Paano ibabalik ng presidente sa Pilipinas yung tao na wala nang ibang ginawa kung hindi sirain ng sirain yung kanyang gobyerno at guluhin ng guluhin yung kanyang gobyerno? At paano pa ibabalik ng Pilipinas si dating Pangulong Duterte sa pamamagitan ng tulong ng PBBM or ng gobyerno ni PBBM kung kahit yung mga kaalyado ni Duterte, ni Digong, hindi man lang gumagawa ng paraan para makipagkasundo sa gobyerno ni PBBM at gumagawa ng paraan para tulungan ng gobyerno ni PBBM bagkus binabatikos pa. Sa tingin nyo, kahit sinong presidente, kung ginaganyan, gagawa kaya ng paraan para pabalikin yung tao na gusto siyang pabagsakin? Mga kababayan, pabagsakin ng maaga. Sususugan ko yung resolution ni Senator Cayetano. Di ba? Wala na yung 2,000 pababa na libreng kuryente. Ngayon, ang topic na at pagtutuunan ng pansin ni Marcoleta ay kung paano maipapauwi ng Pilipinas ito pong si dating Pangulong Duterte, kung paano isasalba itong si Digong at yung pangako niya noong eleksyon mga kababayan na 2,000 na kuryente pababa ay libre, yun po ay pangako niya lamang. Kayo naman, nangako na nga, gusto nyo to pa rin pa. grant siya ng temporary release pero dito na sa ating bansa kahit na hindi na tayo member. Di ba? Apo, pwede ba? Kasi parang ayaw din pumayag ata nung ICC sa lahat ng request natin para sa dating Pangulong Duterte. Parang hindi nila... yun nga yung hindi ko maintindihan dyan sa ICC na yan eh. Oho. Si Pangulong Duterte, dinemanda nyo pa lang. Opo. Hindi pa naman guilty yung tao eh. Kaya ako medyo... Siyempre, nagkagasta-agasta, pumunta ako rin, ang layo nun. Hindi naman ako pupunta sa ganung lugar na napakalayo. Isipin mo, 16 na oras kang nasa aeroplano. Ayaw ko pa naman yung hindi ako nakakatulog sa aeroplano. Gusto mo matulog eh. 16, 12. Sa Dubai ka muna di ba? Pagdating mo sa Dubai, may 2 oras ka pang... pakuya-kuya ko ito eh. Di ka pa naman layover. 2 hours na layover. Tapos 6 na oras. Tapos 6 na oras na naman. Pagdating mo doon, Amsterdam yun eh. Hindi naman dihig ka. Sasakay ka na naman ng siguro 1 oras bago ka makarating sa dihig. Tsaka tandaan nyo mga kababayan, sa International Criminal Court, iba po kasi yung proseso. Sa ating kasi mga kababayan, pagka sasampahan muna ng demanda, bago magkaroon ng paglilitis mga kababayan, and then lalabsan ng arrest warrant. Ngayon mga kababayan, dito kasi sa International Criminal Court, lalabsan muna ng arrest warrant, and then pag na-arresto yung tao, saka sasampahan ng demanda, saka po lilitisin. Yun po yung pagkakaiba. Kaya ngayon yung sinasabi ni ni Senator Rodante Marcoleta na idinedemanda pa lamang
or inaakusahan pa na lamang itong si dating Pangulong Duterte bakit kailangang arestuhin. Kasi nga mga kababayan, iba po ang proseso sa International Criminal Court kaysa po dito sa Pilipinas. Sabi mo sakripisyo yun. Buong akala ko man lang, makita ko man lang sana yung tao. Hindi man lang ako napagbigyan eh. Oh. Hindi ka naman kasi kaano-ano. Kaya nga tinatanong ko, ito ba talagang tunay na korte na sinasabi pa naman, International Criminal Court? Ba't naman hindi mo payagan? Eh, hindi naman po kasi kayo required na bumisita kay dating Pangulong Duterte dahil unang-una, hindi naman po kayo kaano-ano ni dating Pangulong Duterte. Ang pinapayagan lang, yung asawa at yung anak. Si Hanelit Abansenya nga eh. Di ba mga kababayan, pahirapan pa bago makapasok do sa pasilidad ni dating Pangulong Duterte. Eh yun pa kayang hindi kaano-ano. Di ba? Eh alam naman siguro ni Congressman Rodante Marcoleta na hindi po siya kaano-ano ni dating Pangulong Duterte. At ngayon, eh talagang hindi siya makakapasok. Si Roque nga ay napakatagal na doon sa dahig. Hindi nga makapasok. Kayo pa kaya na biglaan lang pumunta doon. Kung sino man yung nakikiusap sa iyo na mabisita man lang. Dito naman sa atin, hindi ganun eh. Opo. Kasi nga, magkaiba nga po ang proseso. Hindi po tayo abogado mga kababayan ha. Pero yung sinasabi natin ay base din doon sa sinabi, lalo na ng mga representantes ng International Criminal Court. Iba po kasi yung proseso sa ICC at iba po yung proseso sa Pilipinas. Kaya yung sinasabi ni Congressman Rodante Marcoleta na hindi naman po ganyan dito sa atin eh. Talagang hindi po ganyan. Hindi kasi magkatulad ang proseso ng International Criminal Court at saka po ng Pilipinas mga kababayan. Sinasabi na nga nila, hindi naman nila itinago yan eh. Diba sinasabi nga nila na iba yung proseso sa ICC kaysa po sa proseso ng Pilipinas. At yan naman po ay alam ko na alam din ni Senator Dante Marcoleta. Siya po ay senador at siya po ay abogado. Alam kong alam din po niya yan. Pero nakakapagtaka, bakit po kinakailangan yung anga-angahan? Diba mga kababayan? So ngayon, kung titingnan nyo, yung dalawang senador mga kababayan, eh talagang gagawa pa ata ng isang malaking kalat na ikadidismaya ng mga kababayang Pilipino po natin, ano po, dito sa Senado. Pero inyo, sususugan niya yung resolusyon ni Cayetano na i-house arrest etong si dating Pangulong Duterte. Pero yung sa kanya, kailangan sa Pilipinas. Ano pa sa madalit salita, re-request siya ng katulad nung kay Robin Padilla na ibalik agad-agad etong si Duterte dito po sa Pilipinas. So ngayon, pakinggan naman po natin mga kababayan yung sinasabi ni Atty. Conti patungkol po mga kababayan dito sa resolusyon ni na Robin Padilla, sa resolusyon ni na Cayetano, at yung resolusyon na pwede ring isulong nito pong si Rodante Marcoleta. Mga kababayan, so ngayon ito i-play po natin. How do you make out of this show? How do you make out of this show? Siyempre, una, meron bang kapasidad, may otoridad ba, kikilalanin ba itong resolusyon na ito ng ICC? Tama! Sa puntong ito, hindi. Dahil, actually, sa kahit na anong punto, hindi kikilalanin ng ICC ang ganitong klaseng resolusyon na parang nangingialam sa kanyang mga proseso. At Yan! pangalawa, meron bang inilalaman itong resolusyon na parang batayan para sa ICC na i-consider? Kumbaga, Tsaka ngayon, mapapaisip yung ngayon yung ICC mga kababayan. Bakit gustong makialam ng Senado ng Pilipinas sa gustong prosesong gawin ng International Criminal Court? Diyan ngayon papasok yung sinasabi po natin na makapangyarihan pa rin ang pamilyang Duterte kaya malabong mapagkalooban sila ng interim release. Kasi nga makikita po nila na nakikialam yung Senado ng Pilipinas at yung mga senador na nakikialam ay mga kaalyado at bataan na may malaking utang na loob kay Duterte. Kaya nga tama lang yan. Yung ginagawa ng mga senador natin na pagkakalat, resolution dito, resolution doon, gawin nyo lang ng gawin yan para maipakita ninyo sa International Criminal Court na makapangyarihan pa rin si dating Pangulong Duterte. At isang salita lang niya, kaya niyang gawin lahat ng gusto po niya dahil nga hawak niya sa liig yung mga senador po natin na iba. kahit hindi man niya pansinin o hindi within its authority to recognize, ano bang nilalaman? Ang nilalaman niya ay actually mas labas doon sa hinihingi ng ICC. Pinapayagan naman ang interim release ng ayon sa ganitong kondisyon. Pero hindi naman yun ang nakalatag sa resolusyon at parang ang naghahanap ng compromise.
Hindi Alright. para sa Senado ang maghanap ngayon ng compromise. Oo. Para ito sa defense, sa prosecutor, at sa ICC. Sa mga Tama. As a manager, the further you get from hands Kita nyo napakaganda ng paliwanag dito ni Atty. Conti. Kasi nga naman, bakit mukha atang ipinapakita ng Senado yung pangingialam nila sa investigasyong gustong gawin ng International Criminal Court? So ibig sabihin mga kababayan, diyan na papasok na makapangyarihan pa rin si Digong. Attorney Conti, di ba, ang sinasabi, deteriorating na health, tapos yung old age, at saka yung prolonged social isolation. So, ang feeling nila, dahil nagbigay naman daw dati ang ICC sa isang rebel, no, Congolese rebel, na si Jean-Pierre Bemba Gombo, somehow, parang ganito rin na konsiderasyon na payagan naman at least, somehow, habang naghihintay ng paglilitis talaga. O ibang sirkumstansya yung pangyayari kay Bemba at noon nakausad na yung trial, ito hindi pa nga nagsisimula. Alright. Kaya malaki ang ingat ng ICC dito. And then pangalawa, walang naka-attach sa nakikita ko walang attachment ng mga dokumento o kaya proof of medical condition na magiging batayan ng ICC sa kanyang factual finding. So mahirap naman po na isang third party pa nga, di ba? Walang kinalaman si Senator Alan Peter Cayetano sa sitwasyon ni Duterte ngayon. Walang problema na nakabisita siya at puro hearsay, kumbaga, ang kanyang basehan. Kaya kung sa appreciation ng ICC, okay po sana kung merong facts to appreciate. Pero dito, wala eh. Mas ang lumalabas pa nga ito ay political posturing of one branch of government. Tsaka ngayon mga kababayan, kahit sino naman na nasa ICC, biruin nyo iisipin ng International Criminal Court, bakit nakikialam ang Senado ng Pilipinas? Wala na nga ang Pilipinas sa Roma Statute mga kababayan. Sila na nga nagsasabi. Di ba yung mga kaalyado ni Duterte na yung sabi, bakit inaresto si Digong? Wala na nga kaugnayan ng Pilipinas sa Roma Statute ng International Criminal Court. Ibig sabihin, hindi na tayo miyembro ng ICC. So ngayon, pwedeng ibalik ng ICC yung mga pinagsasasabing yan ng kampo ni Duterte. Pwedeng sabihin ng ICC, bakit kayo nagre-request ng ganyan? Wala nang ugnayan ng Pilipinas sa International Criminal Court. Sana naman naiisip yan ng mga senador natin mga kababayan. Hindi yung basta sila gawa ng mga resolusyon na mukha atang hindi po nila pinag-aaralan. Hindi ko alam kung paano ito maipapasa sa ICC. May issue pa nga dun sa isa pang Senate resolution Sabi ng defense, gusto nilang ipasa yung resolution ng committee ni Senator Aimee. Pero parang paano? There has to be an official transmission from the Philippine government. Alright. Attorney Conti, pasensya na ho at kailangan ipasok lang natin yung sunog na nangyayari. Anyway, yung binabanggit nyo ho kanina, dapat hindi manaig yung let's say mga ganung resolusyon na galing ho kay Senator Cayetano? Or hindi naman sa hindi manaig, kundi ang hirap i-appreciate. Kumbaga para kang binigyan ng excuse slip sa eskwela. Binigyan ka ng excuse slip ng eskwela mo na sinasabi niyang nagka-dengue siya. Ang nagsulat, siya lang. Tama. Kailangan po ng medical certificate, kailangan ng pwedeng ang pumirma yung nanay niya and so forth. Kaya yung, kumbaga, walang pangahawakan yung ICC dito sa resolution na ito. At kung pupunta pa tayo, ano ang relasyon, ano ang purpose ano ang personality ng Senado sa ICC sa punto na hindi tayo miyembro ng ICC. Kaya dito papasok ulit ang tanong na ano ba ito? Ito ba ay pag-cooperate sa International Criminal Court? At ang Senado ba, on a majority vote of 2/3, will agree to reaccession to the Rome Statute? Yan ang mga mapapaisip tayo. Kasi parang, kumbaga, dati, umatras na tayo. Tapos ngayon, babalik yung Senado. Kaya nga, iyan mga kababayan yung sinasabi natin kanina. Ano po yun kasi ang problema? Nung una, nagdudunong-dunungan sila. Sabi, pinagkakalandakan pa nila, kinidnap. Tapos wala daw jurisdiction ang International Criminal Court dito po sa ating bansa. Ngayon, yung sinasabihan nila na walang jurisdiction, gusto nilang pakialaman ngayon yung kaso ni Digong do sa International Criminal Court gamit yung Senado ng Pilipinas. Ang problema nga, sa kanila na nga mismo nang galing na wala ng jurisdiction ng International Criminal Court dito po sa ating bansa. Ngayon, kung wala ng jurisdiction ng ICC dito sa Pilipinas, bakit ang Pilipinas gustong pakialaman yung proseso na ginagawa ng International Criminal Court? Kaya nga pwedeng ibalik mga kababayan ng ICC yung mga sinasabi-sabi nila nung una. Yung mga kayabangan nila nung una, pwedeng ibato sa kanila pabalik ng International Criminal Court. Pwedeng sabihin ng ICC, akala ko ba wala na kaming jurisdiction sa inyo? Bakit kayo nakikialam sa investigasyon namin?
'Di ba, sa paglilitis namin. Yan yung problema doon sa mga senador natin. Oh, sorry. Oo. Nahingi ng affirmative relief sa ICC. Pero for now ba, Atty. Conti, matanong ko lang, bali, kayo ho ba, as far as you're concerned, kayo ho ba pabor na tayo ay mag-rejoin sa ICC uli? Okay. Kasi malaking Pero dapat ano, pwede naman tayo bumalik sa ICC mga kababayan, pero dapat tapusin muna yung yung paglitis kay Duterte. Yung paglilitis sa mga kaso ni dating Pangulong Duterte bago tayo bumalik sana sa ICC. punto na meron tayong option na haharap, may option yung mga Pilipino. May accountability. Moving forward, may accountability. Na makapagsampa ng kaso, katulad nga nung sabi ni DOJ Secretary, hindi makabuo ng kaso dito patungkol sa crimes against humanity. Option po ito para sa simpleng Pilipino. Alright. Pero for now, ano ho bang update? Kasi alam ko noong July 1, nagpresenta kayo ng mga evidence nyo sa defense team. At di ba, parang sinasite nyo doon, may mga criminating evidence Yung mga sinite kayo ng mga high value targets na nangyari during the time of former President Duterte, lalo na yung sino ba ito? Yung mga dating namatay na sila Espinosa, Mayor Espinosa, Leyte Mayor ng Albuera, at saka si Osamis City Mayor Reynaldo Paruhinog, di ba? Well, yan yung mga speculation. And then second, hindi pa disclosed ang ebidensya. Sa bahagi namin sa legal team ng mga biktima na iba sa legal team ng prosecutor, hindi pa na-disclose yung kalakan sa ebidensya. Kung ano't ano man, ito pong mga ebidensya, binilang ko in terms of items. Yes, attorney, go ahead. 3,000 item. Wow. Ang itsurahan yan, parang one document more or less. Yeah. Mahigit 3,000 item ang naibigay na sa prosecution patungkol dito. Ng prosecution patungkol sa charges or confirmation of charges na gaganapin sa September. Pero nauna nang sinabi ng prosecution na may hawak sila na mahigit. Grabe mga kababayan yun, no? Mahigit 3,000. Grabe. 60,000. Wow. Items of 1,000. Wow. Items of evidence na sa September. Pero nauna nang sinabi ng prosecution na may hawak sila na mahigit 260,000 items of evidence na maaari nilang pagpilian. Grabe, no? Sabi ko, grabe mukhang maraming hawak ito. So ito, mukhang tatagal. This will be a long trial kung ganyan karami ang pieces of evidence, di ba? Could be, oo. Itong 3,000 items na na-disclose na, ito malamang yung pinakamatitindi. Alright. Kaya, yung iba siguro parang reference material o kaya background material, pero itong 3,000 sa minimum ay ito pa lang para paniwalain or para kumbinsihin yung judges na sapat ang ebidensya para magtuloy sa trial. Iba pa ang ebidensya sa trial. Wow. May dagdag pa yan. Kaya kailangang mag-ingat din po tayo patungkol dito sa interim release kasi ito talaga, kailangang ituloy ang trial. Tama. Kung sa palagay ng ICC na mas makabubuti na nandun muna siya sa detention facility kung saan maayos ang pasilidad, sa totoo maayos naman po ang pagkain. At yung medical attention, yung medical needs, kailangan medical po provide attention, naman. 24 hours po na meron pong medical team na naka-standby. At most importantly, kahit saan pong ospital, pwede siyang dalhin within a few minutes. And well assured na kung ang iniisip kasi ng tao na parang kinakawawa siya sa loob, naku, the last person or the last entity that you would think na papatay sa isang akusado ay yung ICC. Kasi tatamaan sila nito. Gusto nila secure. Tama. Gusto nila secure, gusto nila healthy at fit for trial ang kanilang mga detainees. Yan ang parang international standards. Tsaka biruin nyo mga kababayan, isipin nyo na maraming beses bago matapos ang trial ni dating Pangulong Duterte, yung mismong tapos na mga kababayan, abay bilyonaryo pala. Etong si Kaufman, 'di ba? Etong si Attorney Kaufman, sa laki ng bayad sa kanya ng pamilyang Duterte. Pero inyo bago matapos yung trial, bilyonaryo, instant bilyonaryo etong si Kaufman. Kung ganun katagal yung proseso sa International Criminal Court. Human rights. Kaya, kumbaga, sa ngayon, nandun siya sa mas maayos na kalagayan kumpara sa iba. Kaya lang, hindi niya choice yon. Kaya siguro, baka ayaw ng pagkain, ayaw ng ano. Pero, ang hirap naman po nun na hindi naman laging kung ano yung gusto, yung po ang kahinatnan. Tama. Ang hiling lang po talaga namin ay matuloy ang trial. At dati naman, sinuportahan din niya ni Duterte. Diba dati sabi po niya, sige, magtustos tayo sa ICC, magharap-harap tayo doon. Alright, sa kagustuhan ng lahat ng partido, ituloy po natin ang trial sa September under the status quo. Pero for now kasi, parang iba yung dating.
Tsaka tandaan nyo mga kababayan, ito nga yung hindi maintindihan ng mga DD-shit. Mismong si dating Pangulong Duterte na ang nagsabi na sige, nung panahon ng kanyang madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato, ano yung sabi niya? Gawin lang nung ating mga kapulisan yung kanilang trabaho, siya ang bahalang managot sa huli. At ngayon, na si dating Pangulong Duterte pinananagutan yung mga kasalanan ng ating mga kapulisan nung panahon po niya, dulot ng kanyang maling pulisiya, bakit nagagalit yung mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte? Mismong si Digong nga masaya dahil nga handa niyang saluhin yung mga pananagutan dahil sa kanyang maling pulisiya. Mismong si Digong na nagsabi, kung matatandaan niyo bago siya ma-detain dyan sa International Criminal Court, na sa aeroplano pa lang siya, sinabi niya na po na sasagutin niya na lahat ng mga pananagutan dahil po sa kanyang maling pulisiya. Ngayong sinasagot na ni Duterte yung kanyang pananagutan, sana naman maintindihan ng mga taga-suporta na kahit si Duterte alam niya sa kanyang sarili na meron siyang kailangang panagutan. Ang problema, hindi lang makaintindi yung mga taga-suporta niya. Ng mga yung asawa niya na si Elizabeth Zimmerman at saka yung statement din ni Vice President Sara na nasabi daw may mga huling habilin pa. Yung ewan ko kung this is trying to change the narrative na parang maging sympathetic sa cause nila. Pero how do you view all of this? Sinasabi pa nga na skin and bones na lang at medyo pero is in good condition naman. May pinapakalat nga sila mga kababayan. Eto yan no. May nakita nga akong pinapakalat nila na itsura ni dating Pangulong Duterte, which is edited to mga kababayan. Ito halata nyo naman na edited eh. Ayan o. Yan o, pinapakalat nila na itsura daw ni Digong. Para sa akin edited yan mga kababayan. Ayan o. Maliwanag naman po na hindi siya yan. Ito edited to. Sobra naman na ganito ka ano. Tapos yung katawan pa niya mga kababayan dito, hindi naman yan ang katawan ni Digong. Diba? Ito ang katawan dito mga kababayan, parang may cancerous to eh. Hindi naman ganyan ang katawan ni dating Pangulong Duterte. Kaya nga ito, edited nila to eh. Pinapakalat nila, ano pa yung mga caption na nakalagay dito. Sabi nga dito, kawawa naman si Tatay Digong Duterte. Dapat pinauwi na siya sa Pilipinas. Sobrang payat na ano. Kaya ano kaya ginawa sa kanya? Bakit ganyan siya kapayat? Dapat nga ito naiipakita sa International Criminal Court eh. At sabihin na ganito yung pinapakalat ng mga taga-suporta ni Duterte at mga kaalyado ni Duterte. Ganito yung ipinapaintindi sa mga kababayang Pilipino natin para mapilitan ng International Criminal Court na mag-press con at ipakita yung totoong kalagayan ni dating Pangulong Duterte publicly para makita natin kung nagsisinungaling ba or hindi yung mga taga-suporta niya at yung kanyang mismong anak na si Sara Duterte. Diba mga kababayan, ito pinapakalat nila. Alam nyo, ipapahamak nyo. Yung mga DD-shit dyan, ipapahamak nyo lang sa ginagawa nyo itong si dating Pangulong Duterte at yung kanyang kaso. Maniwala kayo, pag natalo sa kaso, si Digong kasalanan yan ng mga DD-shit na makikitid ang utak. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Diba, attorney? Oo. Manghirap pong paniwalaan kasi yung Duterte camp, nakakapaso na yung ganyan. Pero of course, nako-concern din kami kasi nga gusto namin matuloy na yung trial. At gusto namin, in person po siyang humarap. Nung nakaraan, online po siyang humarap, mas maganda na makukumpronta niya yung ebidensya at saka yung mga parties doon mismo sa korte. Okay. Kung merong pangangailangan, depende yan sa pagtingin ng ICC sa ebidensya, facts na hawak niya, na ilabas siya, edi papayag naman sa totoo lang yung mga biktima. Pero kailangan po, hindi yung chika-chika lang. Kailangan po ay merong batayan. Facts po sana ang ibigay. Pero alam ko na... Sorry, medyo kinakapos tayo sa oras. Okay na po. Sige po. Bilang panghuli lang, yung moving forward, yung sinasabi nyo, ang daming kasi mga pieces of evidence that will be presented. Sigurado naman, merong magbavalidate dyan na merong list of witnesses na ho kayo na sigurado na mag-a-appear para to testify on those mga mga ebidensya? Opo, actually, kabahagi po ng disclosure ng prosecution ay meron ng mga witnesses na identified na papatunay doon sa at uupo doon sa confirmation of charges hearing. Right. Ang prosecution ay nagsabi may at least 2 witnesses who will come in viva voce. Wow. In person ito. Hindi ito by Zoom link or kung ano man. Kaya tiwala kami na nakasasapat yung maihaharap. Sige. Ayan mga kababayan ha. Meron din palang, bukod pala doon sa mga ebidensya na hawak nila, may mga mismong magpapatunay na mga tao. Ano po yung mga tao na pupunta doon sa International Criminal Court
haharapin itong si Duterte at magpapatunay na ganito katindi yung ginawa sa pamumuno ni dating Pangulong Duterte dahil sa kanyang maling pulisiya. So ibig sabihin, mga kababayan, talagang magiging matagal ang labanan ng kampo ni dating Pangulong Duterte at saka nung kampo naman ng mga pamilyang naiwan ng mga nabiktima ng madugong pakikipaglaban ng Duterte administration sa ipinagbabawal na bato. So ngayon kung titingnan nyo, maliwanag din naman na sinasabi dito ni Atty. Conti na malabong i-grant ng International Criminal Court yung resolusyon na ginawa ni Cayetano at saka yung resolusyon na pwede rin gawin nitong si Marcoleta, mga kababayan, at yung resolusyon din na ginagawa ni Senator Robin Padilla. So sa madaling salita, iisnabin lamang yan ng International Criminal Court dahil bukod nga sa wala nang Pilipinas sa Roman Statute, mga kababayan, maliwanag din naman na wala na ring jurisdiction doon ng Pilipinas para makialam pa sa kaso ni dating Pangulong Duterte.